Okay, good afternoon. So this will be a simple review para po doon sa examination niyo po this coming Thursday. So ito na po, start ko na. Okay. So yung una po natin pinag-aralan is all about function. So a function is a relation where each element in the domain is related to only one value in the range by some rule. Ang ibig pong sabihin niyan, so si function daw po ay kabilang sa mga relation. Lahat po ng given na for example, 1, 2, 1, 5, then we have 1, 6, kaya naman po is 2, 3. Lahat po ng given na yan ay relation. Sabi ko po ha, etong given na to ay relation. Pero eto pong given na to, yung sinulat ko, hindi siya function. Pero sabi po dito sa una nating given dito sa statement po natin, a function is a relation. So ibig sabihin po, si function ay under lang ng relation. So yan po yung ibig sabihin niya. Okay, then we have, sa function po we have, it is the domain, the set of all values that the variable x can take. Okay po? So kapag ka po sinabi nating domain, ito rin po yung tinatawag nating input. So for example, ang set of ordered pair po natin kasi ay merong x at y. Yung nauuna pong number dyan, which is the x, ayan po yung domain po natin. So dun sa kaninang given po natin na 1, 2, 2, 3, so ayan po natin na maglagay po tayo dito ng 3, 5. So, dyan po, dito sa given na to, ang domain po natin ay yung nauunang number. Nasaan ba si x? Yung pong nauunang number. So, tingnan nyo po, sulat nyo, 1, 2, and 3. So, these are the values of the domain or the variable x. Basta kapag ka po sinabi nating domain, ito po yung pwede nating ipalit sa value ng x. So, lahat po kasi ng value ng x ay pwede mong palitan. Pero kung may given po na set of ordered pairs, tingnan nyo po. Kung ano po yung nauunang number doon, ayun po yung domain natin. Pero kung wala po nakasulat, katulad po doon sa mga evaluating functions, kung napansin ninyo, ang pinapalitan lang po lagi ay yung value ng x. Yung y po magdedepende kung ano yung pinalit mo sa value ng x. Pero dito po tandaan kapag po sinabi nating domain, that is the variable x or the set of all values of x. So kapag ka pina-identify po sa inyo, nasan po si domain, siya po yung nauunang number. Kasi po, letter x. Ayan po, x at y. So yung nauunang number, that is the value of x. So yung domain po, it is the set of all values of x. Then we have the range. So kung yung pong domain ay set of all values of x, eto naman pong range ay the set of all values of y or the values of the variable y. Ayun po yun. So yung kanina pong given po ulit, we have the x and y. So yung range po natin, eto po yung nandirito po sa y. So for example po, we have 1, 2, we have 2, 3, then we have 3, 5. So, ibig sabihin po niyan, ang ibig sabihin po niyan, nasan ba si y, yung pangalawang number po. So, the set of all values of y or the range are 2, 3, tsaka po yung 5. So, yan po yung value po natin for the range. Yung pangalawang number or yung pumapalit sa value ng y. Ayun po yung range po natin. Ngayon, we have, ayan, binanggit sa Rene Descartes. Kasi po, siya po yung nag-imbento ng Cartesian plane. Bakit po kaya napunta dito yung Cartesian plane? Dahil po yung function, pwede po natin yang i-illustrate. Ito po yung mga iba't ibang illustration ng functions. Kung bakit po ba nasama si Rene Descartes dito sa reviewer po natin. Okay. So we have the first one, the set of ordered pairs. So kapag tapos sinabi nating set of ordered pairs, we have the parentheses.
meron po siyang parentheses and then meron po tayong value for the x and y. Ayan. Meron po tayong parentheses at meron po tayong value for the x and the y. Ayan po. Ngayon, ito po, yung katulad po ng given natin nung nakaraan kasi hindi naman po natin in-identify kung anong klase po ng function yung sa set of ordered pairs. So, ganito din po yan. Katulad po nun sa mapping or arrow diagram, we have the 1-to-1. Bakit po 1-to-1? Kasi po dito kung mapapansin nyo, we have 3, then 2, 4, and 0, 5, and 1. Tingnan nyo po yung value ng x. We have 3, 4, and 5. Sa value po ng y, we have 2, 0, 1. May naulit po ba? Wala pong naulit. Kaya po, this is a function. At ang function na to ay 1-to-1 po. Ibig sabihin, si x may kapartner lang na isang value ng y. So, kapag kasinulat po natin yan into a mapping diagram, we have 3. Then, yung pong 4. Yung muna pong x yung isulat natin, we have the 4. Then, yung pong 5. Ayun po, yung x muna po yung sinulat natin. Then, yung pong sa y po natin, sa range, we have 2. Tuturo po dyan. Mag-aaro ka po, di ba? Then, sa 4 naman po, ang kapartner niya ay 0. Then, si 5 naman po, ang kapartner niya ay 1. Kung mapapansin niyo po, kung ginawa natin siyang arrow diagram, it is 1-to-1. Ayan po. 1-to-1 po yung function na to. So, that means it is a function. Next naman po, yung pangalawa, we have 4-2, 3-2, 6-2. So, kapag ka po ginawa po natin yung mapping or arrow diagram, we have 4 sa value po ng x, then we have 3, then we have 6. Ngayon po, ang pare-pares po nila ay, ayan po, pare-pareho po silang kay 2. So, kapag ka ginawan po ng arrow diagram yan, lahat po ng number na nandirito sa value ng x ay nakaturo po kay 2. So, ano po ba yung makikita mo dito? Ilang number ba yan? Marami. Kaya po, many. Marami po yung nakikita mong number dito sa value ng x. So, that is many. Then, dito naman po sa value ng y, ang nakikita mo lang number ay isa. Ano ba yung English ng isa? 1 po. Kaya ang function na to ay many to 1. Many to 1 po siya. So, ibig sabihin po, it is a function also. Wala naman po kasing naulit sa value ng x. 4, 3, 6. May naulit po ba sa value ng x? Wala po. Kaya this is also considered as a function. Then yung last one po natin, we have, ayan po, 3, 4, 3, 0, and 3, 1. So kapag ka po sinulat natin yan, so we have 3, 4. Ang kapartner niya, 4. Then ulit na naman daw po, 3, 0. Kapartner niya ulit, 0. Then 3, 1. May kapartner na naman siya, 1 naman daw. Okay. So kapag ka po ganito, ilan po ba yung nakikita mo sa value ng x? 1 lang po. Diba? Kaya po, ayan, 1. Then dito po sa value ng y, ilan po ba yung nakikita mo? Ma'am, marami po. Kaya po, that is many. Many po siya. Kaya ang, ito pong given na to ay 1 to many. Kapag ka po 1 to many yung given natin, it is not a function. Not function po siya. Dahil kung mapapansin ninyo, sabi po nga po dun sa kanda, when no x repeats, you have a function. Lagi niyo pong tatandaan yung kantang yon. When no x repeats, you have a function. Okay. So, dito po, dito sa given na to, we have 3, 3, 3. Naulit po yung 3. So, ibig sabihin po nun, hindi po siya function. Ganun lang po kadali yung pag-identify kung function po ba yung given or not. Then, next naman po, we have the table of values. So, kapag ka sa table of values, sabi ko nga po nung nakaraan, halos same lang po yan ng set of ordered pair. Ang kinaibahan lang po, it is written in a tabular form. Ibig sabihin po, naka-table po siya. So, kung yung value po ng x natin ay nasa unahan, syempre, ang unang column po natin ay yung x pa rin. At yung pangalawa nga po natin yung y, kaya yung pangalawang column ay y pa rin. Then, for example, we have here 1. Tapos po, we have 2. Then, 3. Dito naman po sa y natin, we have, for example, 4. Then, we have 9. Then, we have
15. For example lang po yan. So, this is considered as function kasi wala naman pong naulit sa value ng x. So, ganyan po yan. At nakasulat po siya in tabular form. So, this is a function written in table of values. Kasi nga po, naka-tabular form po yung given po natin. Ngayon, we have the third one. We have the mapping or arrow diagram. Kapag ka po mapping or arrow diagram, ito po yung itsura niya. Meron po tayong naka-circle and then meron po tayong mga arrow-arrow. Ngayon po dito sa letter A, mapapansin nyo na yung kapartner po ni 10 ay 2, then si 3 po ay 3, then 4 po ay 8, then we have 7, 4, and 5, 8. May naulit po ba sa value ng x doon? Dito sa given natin sa letter A. Sabihin po natin 10, 2, 3, 3, 4, 8, 7, 4, 5, 8. Wala pong naulit sa value ng x. So this is considered as function. So function po yung given na to. Yung letter B naman po, next naman po tayo na example. O, kapag ka po sinulat natin itong mapping or arrow diagram na to into the set of ordered pairs, so we have negative 3, 3, negative 2, negative 6, negative 1, negative 0, or simply 0 lang po dahil 0 is neutral, it has no negative sign nor positive sign. Then we have 0, 15, and 1, negative 1. May nakita ka bang value dito sa letter, dito sa domain po natin or the set of values of x na nagkaparehas or nag-ulit? Wala po. So this is also a function. So dito din po, ang example po natin na to ay one-to-one function dahil wala din pong nag-ulit sa value po ng y. So kapag ka may isang one-to-one relationship po, ibig sabihin, si x may kapartner lang na isang y. Ganun po yun. So this is also a function. Then we have the third one. We have 10, 2, 3, 3, okay, 4, 8, 7, 4, 5, 8. So parang parehas lang po yung letter A at letter C. So this is also a function. Basta kapag ka po walang naulit sa value ng letter x, function po yung tawag doon. At yung itsura po ng mapping or arrow diagram, sabi nga po, arrow. Meron ka pong makikita na mga arrows. Yung nakaturo pong ganyan. Meron ka pong arrow na makikita. Then last one, we have the letter D. We have, okay. So namali po yata ako ng example. So magbigay na lang po tayo ng other given. Okay. So kapag ka naman po, for example, katulad po ng kanina, we have 3, tapos kapartner niya po ay 2. Then, 3 na naman po ang kapartner niya po ay 4. Naka-arrow po yan. Then, si 3 na naman po ang kapartner niya ay 0. So, eto po, for example, nakaganyan, nakabilog po. Dito po sa kabila, naka-circle, naka-encircle or naka-oblong din po siya. Ayan po. Then, mapapansin niyo po na yung given na to ay, ano po ba yan? Anong klase po ng function? Ilan po ba yung nakikita mo sa letter X? Ilang number lang ba yan? 1 lang po, ma'am. Kaya po 1. 1, 2, ilan po? 1, 2. Ilan po yung nakikita mo dito? Ma'am, marami po yung sa value ng Y. Many. Kaya this is a one-to-many function. So kapag ka po nakita mo yung ganyan, one-to-many siya, this is not considered a function. Kapag ka po one-to-many po yung relation po natin, hindi po siya function. So ganyan po yung mga example po natin. Okay, next. Graphing in a Cartesian coordinate plane. So kapag ka nag-graph po tayo, ayan, dito na po dapat mabanggit si René Descartes. Dahil siya po yung naka-discover or nag-invento po ng Cartesian coordinate plane or simply Cartesian plane. So it is formed by two real number lines perpendicular to each other that is used to graph a function. Okay. So yun kung sinasabi niya na perpendicular to each other, eto po yun. Ito po yung dalawang number line na sinasabi niya. Ito pong x-axis, ito po yung pahiga. Then yung patayo po, this is the y-axis. So ganyan po yung itsura ng Cartesian plane po natin. Ngayon, it is formed by two real number lines. Ito, number line yan na nakatayo. Ito din po, number line na nakahiga naman.
So, yun nandito po sa gitna, alam nyo naman po yan, this is 0. 0 po yung nasa gitna. And the origin is located at 0, 0. Then, yung pong nasa bandang kanan, syempre, these are the positive numbers in a number line. Basta right ka, tama ka, positive ka. Then, kapag ka naman nangaliwa ka o nasa kaliwa ka, so negative po yun. So, negative 1, negative 2, negative 3, hanggang dito po sa dulo, mag-add ka negative infinity. Then, dito naman po sa taas, paakyat ka nga po, successful ka. So, positive din po yun. Positive 1, positive 2, and positive 3. Sa ilalim, pagka bigla ka nang bumagsak, biglang bumagsak yung grades mo, failing ka nun, that is negative 1, negative 2, negative 3. So, ganyan po yung itsura ng number line. Basta pupunta ka ng kanan, positive. Pupunta ka ng kaliwa, negative. Pupunta ka sa taas, positive po ulit yan. Then, pagka pumunta ka po sa baba, syempre, negative po ulit. So, ganyan po yung itsura na Cartesian plane po natin or the Cartesian coordinate plane. Then, we have here the vertical line test. Ano po ba yung sinasabi sa vertical line test? So, dito po, yung given po natin sa pag-identify kung function po ba siya or hindi, gagamitan natin ng vertical line test. So, for example, yung given na function po natin, ayan. Identify po natin yung bawat isa. Ito po yung graph, yung naka-red. Yung red po yung graph po natin. At yung vertical line test po natin, ito pong naka-blue. So, kung maglalagay ka ng maraming naka-blue dyan, patayo po yun, that is the vertical line test, isang beses lang tatamaan. Kahit saan ka maglagay ng line, isang beses lang po tatamaan si graph mo, yung naka-red po. Isang beses lang po tatamaan to. Kaya po, this is a function. Function po tong una nating given. Ngayon, dito po sa pangalawa, nakahiga naman po yung graph mo. Ito po yung vertical line test, yung naka-black. Ay, ito pong naka-blue, sorry. Yung naka-blue po. So, kapag ka po, dinaanan mo po ulit ang vertical line test yan, o yung patayong linya, kahit 10 banda, so tatamaan lang po ulit ng isang beses lang po. So, eto pong graph po natin na to ay function po. Dahil sabi nga po sa vertical line test, states that if each vertical line intersect a graph in the xy plane at exactly 1 point, then the graph illustrates a function. So, kapag ka po isang beses lang siya tinamaan, function po siya. Unlike po dito sa pangatlong example po natin. Yung graph po natin, pansinin nyo po, ito pong red. Natamaan na po siya, natakpan na siya nitong kulay blue. That means ilang beses po siya natamaan niya, natakpan na nga po siya eh. So, this example number 3 is not a function. Not function na po ito dahil natakpan or ilang beses na po natamaan yung graph po natin, yung kulay red. Ayan po, natakpan na po siya. Hindi na po natin makita yung graph natin na kulay red. Then, yung last example po natin, para naman po siyang medyo curve po siya na parang letter B, medyo curve po siya. Ngayon, kapag kahit gawa na po yan ng diretsong linya po, kahit 10 banda, isang beses lang po tatamaan yan. So, this is an example of function. So, lahat po ng example natin na to, liban po sa isa, yung una function, yung pangalawa po ay function, yung pangatlo po ay not function dahil ilang beses po siyang natamaan. Pero yung pangapat po natin, kahit na parang letter U na parang letter B po siya, function pa rin po siya dahil isang beses lang siyang tinamaan. Then, we have, ayan, given, sabi niya, give a function C that can represent the cost of meals if 1 meal costs 40 pesos. So, yun, ito po yung given ko dun sa discussion po natin last time. Sabi niya po, give a function C that represents the cost of meals. So, nagbigay po siya ng letter. So, that is letter C na malaki. Then, the cost of meals po ay, ayan po, nakakulong po si letter X. If 1 meal costs 40 pesos. Sabi po dyan, pakita mo daw yung relationship na kung saan daw, kapag ka bumili ka daw ng meal, yung kada meal or kada pagkain daw po na bibilin mo, o sabihin na natin kanin na may ulam po, ay 40 pesos. So, magkano kaya kapag ka, paano malalaman kung magkano yung babayaran mo kapag ka nakabili ka ng 10 meal?
So, ang gagawin po doon, that is 40. Ngayon, 40 po yung bawat meal. Eh, hindi mo naman po alam kung ilang pong meal yung bibilin mo. Kaya yung meal po na yon represented as letter X. So, we have the equation C of X equals 40X. So, yung 1 meal po is the independent variable. Yung X po or yung meal po natin is the independent variable. Dahil po pwedeng ang bilhin mo po ay 5, 10 meal, 7, 6, o kaya po 20 meals. Nagpabili sa inyo yung mga katrabaho mo. Ganun po. Kumari sa school, nagpabili sa iyo yung kaklase mo ng meal. So, ayan po yung independent variable po natin, yung meal po natin. Ngayon yung cost naman po, syempre, kung ilang meal yung binili mo, magdedepende po nun kung magkano yung babayaran mo. Ganun po yung ibig sabihin ng function po na C of X equals 40X. Ayun po yung ibig sabihin yan. Yung meal mo, yung total cost or yung buong babayaran mo kapag ka bumili ka, for example, 2,000 ka, 10 meal yung bilhin mo, yung kanin na may ulam na nagpabili sa iyo yung mga teachers. So, ganyan po. Yung babayaran mo, magdedepende kung ilan ba yung bibilin mo na meal. So, kung 40 po yun, tapos X po yung meals na bibilin mo, hindi yung paalam, pero nung nabilang mo na, sabi, 10 daw yung meal na bibilin mo. So, 40 times 10, ang kailangan mo po daw pong bayaran ay, i-multiply mo lang po yan, ang kailangan mong pera na dalhin po ay 400 pesos. So, yung 400 po or yung total cost na babayaran mo ay magdedepende. Ayan po, kaya po dependent po siya nakalagay po. Si total cost po ay dependent kay meal, kay number of meal na bibilin mo. So, si independent variable po si meal kasi po, ayan po yung pwede kang mag-adjust kung ilan po yung bibilhin. Pwede pong ipabila lang sa'yo ay 5 lang. O kaya po 20 dahil masyado pong marami yung mga teachers, ganun po. Okay? Then, we have the piecewise function. These are functions which are defined in different domains. Sorry, nag-double. Since they are determined by several equations. For example, a user is charged 300 monthly for a particular mobile plan, which includes 100 free text messages. Messages in excess of 100 are charged 1 peso each. So kapag tapos sinabi natin piecewise function, saan ba applicable yung pong function mo or yung given mo? Katulad po niyan, yung in-example ko po sa inyo to last time. Sabi po dyan, kapag ka po monthly po, yung babayaran niya lang sa mobile plan niya 300, mura, no? Then, meron na daw po yung 100 free text messages. So, kapag ka 100 lang yung na-message niya, sakto lang po 300 yung babayaran niya after 1 month. Pero kapag ka lumampas po ng 100 yung messages na na-send niya, magbabayad po siya ng piso bawat messages po doon. So, yung 300 niya po, noon, madadagdagan pa ng kung ilan pong messages yung nasend niya. So, for example, letter X po yung messages. Ayan po, bali 300 plus X yung babayaran niya. So, this is an example of piecewise function. Hindi naman po ako nagpalit ng example doon. So, kapag po ganyan yung mga example, this is a piecewise function. Pero doon po sa nyo po sa exam, meron po kayong sasagutan doon na problem na kung saan magbibigay po kayo ng equation, saan po ba pasok yung pong problem po na yon. Katulad po, review nyo po yung binigay ko pong PowerPoint presentation po sa inyo doon sa FB group po natin. Then we have the evaluating functions. So kapag po sinabi natin mag-e-evaluate ka, magre-replace ka lang ng value ng X. Papalitan mo lang po yung value ng X. So yung given po natin dito, we have given h of z equals negative 4z plus 9. Find h of negative 3. So eto na po yung solution niya. Sabi daw po, negative 3 po yung ipapalit natin kay letter z. Ayan po si z. So dito po sabi niya h of z, di ba?
Ngayon po, dito nakita nyo na find of h of negative 3. Ibig sabihin po nun, si letter Z po ay papalitan natin ng negative 3. Ayan po. Si letter Z po ay papalitan natin ng negative 3. So, ayan po, i-evaluate po natin. We have h of negative 3 equals negative 4 copy. Yung Z po natin ay negative 3, then plus 9. Negative 4 times negative 3, magkaiba po ng, magkaparehas po ng sign, rather. So, negative 4, negative 3, parehas ng sign, so automatic positive. Kahit hindi mo nalagay, o sige po, lagyan nyo pong positive. Then, 4 times 3 is 12, kaya po positive 12 po yan. Then, copy po, yung pong positive 9. Dahil parehas na naman po sila ng sign, addition na po ito, we have 12 plus 9, addition na po yan. So, we have h of negative 3 is 21. Inadd po natin sila dahil parehas nga po sila ng sign. So, yan po yung mga example po natin. Next, we have the given f of x equals 3x minus 2. Find f of 3. Sabi niya po, f of 3 and f of negative 2. Paano po natin malalaman yung value po niyan? Siyempre, isa-isa nyo pong isolve. Ngayon, yung given po natin, sulat mo, f of x equals 3x minus 2. Then, yung kasunod po, palitan daw po ng positive 3, yung value ng x. Ayun muna po yung unahin natin. Ito muna po yung una. Yung f of negative, positive 3 muna tayo. F of 3 equals 3. Ito po yung x. Palitan po ng positive 3 minus 2. Copy. Then, 3 times 3, multiply muna po. That is 9. Then, copy po yung minus 2. Then, eto po, positive 9. Kahit wala ka pong nakitang positive dyan, that is positive. Then, dito naman po ay negative 2. So, magkaiba po yan ng sign. So, ang gagawin nyo po ay isusubtract po natin. So, 9 minus 2 is 7. 7 po yung value. Ngayon, ano po ba yung mas mataas? Yung 9 po ba? Yung 2? Ma'am, yung 2 po. So, ibig sabihin po nun, ano po yung sign ng 9? Hindi naman po nakalagay dyan. So, positive po automatic. Kaya ito po 7, hindi mo na po lalagyan ng positive kapag ka-positive siya. Pero kung negative po yung sagot, kailangan lang pong lagyan ng sign po sa harapan. Lalo na kung nauuna po yan. Okay, next. So, paano naman po hahanapin tong pangalawa? So, kapag ka po tinanong sa atin yan, nahanap na natin yung value ng f of 3. Ang una po ay 7. Yung pangalawa naman po kaya, ano po kaya yung value? Ngayon, we have f of x equals 3x minus 2. So, palitan daw po natin yung x ng, eto po, negative 2. So, f of negative 2 equals 3. Ano po yung value ng x? Negative 2 minus 2. So, unahin muna po dahil 3x magkatabi, that is multiplication, i-multiply mo na to. Positive 3 times negative 2, magkaiba po ng sign, so automatic negative. And 3 times 2 is, ayan po, 6. So, negative 6 po yung sagot. Then, minus 2, copy. Ngayon po, parehas na ng negative. Negative and negative. Mag-a-add ka na po, wala ka nang i-multiply dyan dahil wala nang magkadikit. Ngayon po, parehas ng sign, i-add mo po yan. So, 6 plus 2 is 8. Then, copy their common sign. Kaya po, naging negative 8 po siya. So, kapag ka po ganito yung tinanong sa inyo sa exam, ang value po ng, kung respectively po ang tinanong, so the value is 7 and negative 8. Ayun po yung sasagot nyo. 7 and negative 8. Depende po sa na-solve po ninyo. So, kung ano po yung tinatanong. So, mag-evaluate ka lang naman. Madali lang naman yan. And then, we have the operations on functions. So, for the sum, sabi nga po, siyempre, kapag ka-sum, mag-a-add ka. So, ganito po yan. Then, kapag ka po difference, mag-susubtract ka. Kapag ka naman po product, mag-multiply ka. Solid that. Then, quotient po, mag-divide ka. Yan, yung may over po o yung may ganitong symbol. So, ganyan po yung operations on functions. Ngayon po, wala po akong binigay na given dyan. So, magbigay po tayo ng given. So, for example, ang pinapa-add po sa atin ay f of x plus
g of x. Okay. So, unahin niyo po, ano po ba yung f of x? Tingnan niyo po dun sa given. Ano po ba yung f of x? 6x minus 1. Palitan mo po. 6x minus 1 plus, huwag mo pong kakalimutan to kasi po ito po yung operation po natin. Operation po natin yan. Ano po yung g of x? Nasaan po yung g of x? Ito po. Kopyahin mo po ngayon, ito lang. Yung x plus 5. So, we have x plus 5. Ngayon po, so nakopya mo na po lahat ng given. Ngayon, pagsamahin mo po yung magkakaparehas. Si 6x po ba may kaparehas na may letter x po? Tapos talagang parehas pati po exponent. Meron po ma'am, ito pong x. Ayan po, isama niyo po yung sign. So we have the positive x. So ang una pong susulat ay 6x. Ito po yun. Then we have positive x. Ito po yung nakaline. Ayan. Then, dito po, sabi niya po, minus 1. Yung number na po kasunod. Minus 1. Tapos, yung last na number then is plus 5. Ngayon po, simplify po natin to. We have 6x plus x. 6x plus x po yan. 6x plus x. So, ang mangyayari po, dahil parehas po ng sign, positive 6, positive 1, kaya po ang mangyayari ay 7x. I-add po 6 plus 1 is 7. Then yung pong variable po nila ay parehas na letter x. So lagi niyo pong tatandaan basta kapag parehas po ng sign, kailangan po nating mag-add. At lagi din po tatandaan na kapag magkaiba po ito ng exponent, hindi mo pwedeng i-add. Pero dahil parehas po yan ng exponent, wala ka naman nakita po dito, so pwede mo pong i-add yan. Pero kung may ito po dito yung 6x, bawal pong i-add yung 6x squared sa x. Pero dahil we have 6x plus x, 7x po yung sagot doon. Ngayon, we have negative 1 tsaka po positive 5. Yan po magkaiba na ng sign. So, isusubtract mo po ito. 5 minus 1 is 4. Ngayon po, ano po yung mas mataas? Yung 5 o yung 1? Yung 5 po, ma'am. Kaya po, ano po yung sign ng 5? Positive po. Kaya po, ang sagot ay positive 4. So, ang final answer po natin ay 7x plus 4. Ganyan lang po kadali sa operations on functions. Basta wag po kayong malilito. Then we have, so ganyan po yung sa addition. Dito po pansin ko sa subtraction, madalas po kayo nagkakamali. For example po, given, ganun din po, f of x naman. Minus naman po, minus g of x. Ayan. So, kopyahin mo po muna yung given. Ano po yung f of x na given mo? 6x minus 1. Ngayon, ito po ang minus. Ito po yun. Ayan. Kopyahin mo yung minus. Lagyan mo pong parenthesis kasi nga po minus. Ano po yung g of x ulit? X plus 5. Ayan. So, ang next po na gagawin, kopyahin nyo po yung nauna. 6x minus 1. Ngayon po, ito, negative times x. Ito po yun, negative times positive x. So, that is negative x. Negative times positive 5. So, that is negative 5 po. Sorry. Negative 5. Then, pagsamahin po yung magkapareha, so we have 6x minus x. Then, we have negative 1. Para po alam nyo kung ano po yung dapat nyong i-add. Kaya po pinagsusunod-sunod ko po siya. Then, we have negative 5. Ngayon po, ito pwede mo nang pagsamahin nyo po. Ito, 6x minus x. Magkaiba po yan ng sign. Isang positive 6, isang negative. Wala ka pong nakikitang number dito, kaya automatic 1 po yan. Kasi imaginary po yung 1 sa unahan ng letter, tsaka po dun sa exponent. So we have positive 6 minus 1, that is 5. Ano po yung mas mataas? Ma'am, 6 po. Ang sign po ng 6 ay positive. Kaya po kahit hindi nyo na lagyan dahil nasa unahan po siya. Then, yung kasunod po is
Yung letter po nilang dalawa ay parehas na letter X, hindi po X minus X. Yung number po yung pinagsusubtract po natin dito. Basta po yung letter, ikakopy lang po natin. Then dito naman po, we have negative 1 and negative 6. Magkaparehas po yan ng sign. So that means i-add po natin yung dalawang yan. So, negative 5 plus negative 1 or negative 1 plus negative 5, parehas po ng sign, that is 6. 5 plus 1 is 6. Ano po yung parehas na sign nila? Negative. So, ang final answer po dito sa question na to ay 5x minus 6. So, ganyan po yung final answer. So, kapag ka-subtraction, lagi nyo pong lalagyan ng parentheses, tapos papalitan pa po yung mga symbols. Or, kailangan nyo pong i-distribute. Negative times x, negative x. Negative times positive 5, negative 5. Ganun po siya. Lagi nyo po kasi nakakalimutan. Pansin ko po dun sa mga nagpasa po sa akin ng activity po nila. Napansin ko lang po. Para po meron po tayong maklaro po sa inyo. Then, for example naman, ang given po, ayan, P of X plus G of X. Ayan. So, ano po ba yung P of X? Sabi mo po, ayan, sa given, X squared po minus 1 plus, huwag kung kakalimutan to. Kung ano po yung sign na nandoon, dapat i-copy po natin. Ano po yung given mo sa G of X? Ito po, X plus 5. Diretso lang, dahil po, addition lang. Ngayon po, pag sumasamahin po yung magkaparehas, si x squared po ba, may kaparehas pa na x squared dito? Wala na po. So, siya na po yung nasa unahan. Then, yung pong letter na kasunod ay x. Isama nyo po yung sign. Positive x. Then, yung number po yung kasunod. Ano po yung number na kasunod? Negative 1. Then, yung last na number po na hindi mo na lang nasusulat, positive 5. Ngayon, meron ka pa po bang pwedeng ipag-combine dito? Meron po, ma'am, yung pong number kasi meron kang negative 1 tsaka po positive 5. So, yung unang dalawa, dahil wala naman po silang kaparehas, ito po hindi mo pwedeng i-add dito. Yung x squared po hindi mo pwedeng i-add sa x. So, ang sagot po dyan ay x squared plus x. Then, negative 4, positive 5, magkaiba po yan ng sign. So, isusubtract mo. 5 minus 1 is 4. 4 po yung sagot. Then, ano po yung mas mataas? Yung 5 po. Ano po yung sign ni 5? Positive po si 5. Kaya po, positive 4. So, eto na po yung final answer. So, ganun lang po kadaling mag-add. Okay. Last example po, kapag ka naman po multiplication, try po natin. Ay, multiplication and division pa po yung hindi natin na-discuss. Okay. For example, sa multiplication, f of x times solid dot po yan ha. Kapag ka po multiply solid dot times g of x. For example po yan. So ano po yung f of x mo? 6x minus 1 times. Lagyan mo na pong parenthesis yung dalawa kasi po multiply para po alam mong mag-multiply ka. Yung sa g of x mo po ay x plus 5. So, kapag ka po nag-multiply ng ganito, tatandaan po yung FOIL method. Matagal na po yan tinuro sa inyo. FOIL method. So, yung F po is the first term. Ano po ba yung first? Ito po, dito po yung 6x. Dito po sa kabila yung x. So, pag multiply po yan, 6x times x po. 6x times x po. Yan, din ako. 6x times x is 6x squared. Multiplication po tayo. Kaya, 6. Wala naman pong i-multiply dito. 6 times 1, 6. X times x, dahil dalawa na po yung x, kaya po naging x squared. Ang ina-add po kapag ka nag-multiply yung exponent. Dito po, no. Bali po, kung x times x po yan, x times x, ang ina-add po natin na yung exponent. Ang exponent po ng x dito ay 1. Dito rin po ay 1. Kaya po ang sagot sa x times x is x squared. Kasi po 1 plus 1 is 2. Kaya po siya naging yung 6x times x is 6x squared. Then we have, dito naman po,
sabi niya, oh, ano po ba yung outer? Ano po ba yung parang nasa labas na po ito? Ito pong 6x. Dito po na po yung parang nasa labas na, ito pong positive 5. So, 6x times positive 5 is positive 30. 6 times 5 is 30. Ilan po ba yung x na meron sila? Isa lang. Kaya po, positive 30x. Then, next po, inner term. Nasa loob po. Nasaan ba yung dalawang nasa loob dyan? Ito pong negative 1, tsaka po yung x. Yan. Negative 1 times x po is negative x. Then, negative 1, last term po, FOIL method, last term. Ano po ba yung last term dito sa 6x minus 1? Yung negative 1. Ano po yung last term dito sa x plus 5? Yung positive 5 po. So, we have negative 1 times positive 5, that is negative 5. Ngayon po, simplify ka na kasi nga po, ayan. Si 6x squared po ba may kaparesponde na may x squared dito? Wala na po, kaya po copy 6x squared. Positive 30, tapos po may letter x po dito, negative x. So, positive, tapos negative, magsusubtract ka. 30 minus, ano po yung number na nandito? 1 po yan, 1. So, 30 minus 1 is 29. Ngayon po, ano po yung mas mataas? Yung 30 po, ano po yung sign niya? Positive po. Ngayon, ano po yung letter nilang dalawa? Hindi nga po i-add yung letter ko. Copy lang po kapag ka nag-a-add o nagsusubtract. So, still, letter X pa din. Yung number po yung sinusubtract natin. Then, syempre, copy mo yung minus 5. So, ang final answer po natin, ayan. Ito pong 6x squared plus 29x minus 5. So, yan po yung final answer natin kapag ka nagmumultiply. At tatandaan lang po yung FOIL method. Pagka po F, first. Kapag ka po O, outer. Kapag ka po I, inner term. And letter L po is last. Ganun po yun. No? So, ganito po tayo nag-multiply. Ulitin ko. 6x minus 1 times x plus 5. So, ganito po. 6x times x, this is the first term. Then, kasunod po, 6x times positive 5, this is the outer term. Then, negative 1 times x, this is the inner term. And negative 1 times 5 po, this is the last terms. These are the last terms. Kaya po, ganyan po yung pag-multiply sa FOIL method. Sundan nyo po ito. F first term, 6x times x. Then, outer po, 6x times positive 5. Then, yung pong inner natin is negative 1 times positive x. So, inner po yun. Then, the last term po is negative 1 and positive 5. So, ganun po yung FOIL method. So, paano naman po kaya kapag ka naman po division? So, for example, ang pinadivide po sa inyo ay h of x divided by p of x. Sorry. So, si h of x po natin, sabi po dyan, it is x squared minus 5x plus 4 over x squared. Yung p of x po natin is x squared minus 1. Ngayon, ito pong x squared minus 5x plus 4, ito po yung factors niya. Factors. Ngayon po, copy mo po yan, x minus 1 and x minus 4. Over yung x squared minus 1. Natatandaan niyo po ba yung sabi ko dyan? Ito pong unang term mo is perfect square. Yung pangalawang term mo ay perfect square. Then it is separated by the subtraction symbol. So, x squared. Yung pong x, pwedeng pag-iwalayan na x and letter x. Sorry, magkatabi. X, tsaka po letter x. Ngayon po yung 1 po, 1 times 1 lang, syempre. Ngayon, it is separated by the subtraction symbol. So, yung isa po ay positive, yung isa ay negative. So, ang factor po ng x squared minus 1 is x plus 1 and x minus 1. X plus 1, tsaka po x minus 1.
Ngayon po, tingnan nyo po, yung nasa taas at nasa baba. May magkapares po ba? Meron po. Yung x minus 1 tsaka po yung x minus 1. Ngayon, ang maiiwan na lang po sa sagot ninyo, ano po ba yung naiwan sa taas? X minus 4. Sa ilalim po, ano na lang matira? X plus 1. So, this is the final answer. Ayan na po yung sagot po dyan. So, that ends our review for today. Thank you very much. And God bless to your exam.